Ang layo-layo niya sa akin. Yung layo na tipong hindi ko siya kayang abutin. They didn't accept you? He asked again. Umalis ako sa pagkakasandal. Sa aking pagbaling sa mga larawan, nakita kong picture nilang tatlo. Nasa tapat ng kumpanyang binili ko. Nahihirapan ka sa kanya? Bakit di mo sabihin sa kanya ang reason kung bakit pinili mo si Lucy kesa sa kanya? Malay mo lumambot ang puso niya at makinig sa'yo, he suggested. Tanging pag-iling lang ang ginawa ko. Hindi ganon kadali. Hindi yon ang pinaka-concern ko, I know. She can understand me once I tell everything about it. Pero hindi ako nakatitiyak kung maibabalik din itong pagmamahal niya para sa akin. Tumayo ako at nagpaalam sa kanya. Umakit ako at tumungo sa kwarto. Tinanggal ko ang suot kong coat at necktie. Pumasok ako sa banyo at agad tumapat sa shower sabay bukas nito. I remember how she pushed me away. Kung paano niya ako itaboy patungo kay Lucy. Kung anong ginawa ko sa kanya noon, bumabalik sa akin ngayon. Kahit ipagtulakan niya ako ilang beses palayo sa kanya, kakayanin ko pa yun. Hindi rin siya sumuko sa akin noon. Walang problema kahit ilang salita pang marinig ko sa kanya. Ayos lang yun sa akin. Pero yung makita ko sa mga mata niya na wala siyang paki sa akin, yung mga tingin niya na parang isang ordinary friend na lang ako sa kanya. Stay away from her, Zach. I will kill her, including your child, once you disobey me. You will love no one else, only Lucy. If you want her to keep alive, then do what I said. You won't be able to be with her, Zach. Lucy is the best match for you. Make that woman stay away from you. Disobey me and it will be over forever. You'll marry Lucy and that's final. Lucy is in love with you. Don't think of anyone else. Mariin kong naikuyom ang aking kamoo. I won't give up. Ano mang mangyari, hindi ko na ulit isusuko si Sophie, maging ang mga anak ko. Hindi ko na ulit sila iiwan dahil lang sa kagustuhan niyang mangyari. Nang maikalma kong aking sarili, muli akong bumaba dahil dumating si Marcos. Tol, bati niya sa akin na may malapad ng ngiti. What news do you have? Walang paligoy-ligoy kong tanong. Nakita ko ang kanyang pagsimangot habang kinuha niya ang kanyang black bag at merong nilabas na mga documents. Kahit kailan talaga hindi ka mabati. Naiiling na komento niya at saka naupo na rin. Narinig ko ang pagtawa ni Cedar sa tabi. Mainit ang ulo niya. You know the reason. Sabat ni Cedar. Oh! React niya na para nakuha agad niya ang sinasabi ni Cedar. Marcos cleared his throat and started on the things he needs to discuss. Finally, sa ilang taong pag-iimbestiga ko, meron na akong naungkat tungkol sa ilang taong pagkawala ng iyong ex-girlfriend. Simula niya. Oops, hindi nga pala ex kasi hindi naman naging kayo. So let's name her Lucy. Nakangising dagdag ni Marcos. Meron siyang nilapag na isang litrato sa table. Tiningnan ko naman ito. It is a picture of a guy. Who is this man? Cedar asked. Kaagad kinuha ang picture. He is Daniel Harry, Lucy's secret and hidden boyfriend. Marcos answered. Meron siyang binigay sa akin isang folder at nang buksan ko ito, tungkol yan sa pangalang binanggit niya. He was obsessed with Lucy while Lucy was just playing with him. She's not serious about him. He was just Lucy's playmate. Sa kanilang lihim na pagsasama, nabuntis ni Daniel si Lucy. Marcos added, Really? Lucy rejected her pregnancy and got an abortion. Daniel got furious when he learned about her abortion. He abducted her, and I don't know what exactly he did. Ang nalaman ko lang, kinulong niya somewhere hanggang sa mahanap si Lucy ng kanyang pamilya. Marcos continued. Where is he now? I asked. Dead. Seryosong tugon niya sa tanong ko. Natagpuan sa tabi ng kalsada ang kanyang bangkay. Walang nakakaalam kung sinong pumatay sa kanya. Seryosong dagdag ni Marcos. Lucy stayed in Chicago to recover herself and when she did, bumalik siya with the excuse that she is sick. Patuloy niyang sambit. Kumunot ang aking noo. Walang sakit na brain tumor si Lucy, Zach. Mariing sambit niya na kinalingon ko sa kanya. Meron siya sa aking pinakita. It is Lucy's medical records. But it says she has a brain tumor. It is a fake medical record to make you believe that she's really sick. The operation she held 8 years ago was also fake. From that, I concluded that she planned it all to bring you to America and to live here. And of course, to get you back for Miss Sophie. Marcos stated. Lucy is crazy in love with you, Zach. Seryosong komento ni Cedar. Uh-huh. So much to the point that she can do everything just to have you. Sabat pa ni Marcos. I calmed myself and adjusted every detail I heard. They planned it all. Gagawin niya talagang lahat para kami magkatuloy ni Lucy. We know that Lucy has a big backup. We also know who it is. I'm sure that he'll not stop bothering you and your family. What's your plan now, Zach? Marcos asked. I cannot have my happiness if I don't fight back. I will continue with my plan.
Getting back my family is my first priority and the rest, let it be, I firmly stated. Pansamantalang napabalik ko si Lucy sa Amerika, ngunit alam ko, babalik siya agad kapag nalaman niya ang tungkol sa amin ni Sophie, lalo ng tungkol sa mga anak ko. Hanggang ngayon wala siyang ideyang nagkaroon kami ng anak ni Sophie, at di maganda pag nalaman niya ang tungkol dito. Kung magagawa ko lang makuha muli si Sophie sa maikling panahon, pero mukhang napaka-imposible nang mangyari noon. Keep collecting evidences, Marcos. When the time comes, we're going to put them in jail, I added. Marcos nodded. Nga pala, may improvement na ba sa pamilya mo? Kay Miss Sophie at sa kambal mo, nakausap mo na ba sila? Marcos asked with his curiosity. I did talk with my twins, I replied. Then, tanong niya ulit. Unfortunately, they're protecting their mother from me, saad ko. Whoa, your twins are not on your side. Natatawang komento ni Cedar. Hindi mo sila masisisi. You hurt their mother, of course, they will protect her. And as for Miss Sophie, hindi lang araw, linggo, o buwan ang lumipas. Ilang taon mo rin silang di nakita. Saad pa ni Marcos? Yeah, he's right. Hindi ko dapat sila biglain. I should take steps slowly. I don't mind how long it takes for me to get them back. Ang mahalaga, nagagawa ko ng mapalapit sa kanya at kahit papaano, nakakasama ko na sila. Daddy! Napalingon ako kay Zoren. Kalaunan, tumakbo siya at sinundan ko siya ng tingin. Kararating lang namin sa kumpanya at kasama kong kambal. Simula na magkausap ang mag-aama, bumalik ang kagustuhan nila na laging pumunta dito sa kumpanya. Wala pa rin naman silang pasok kaya pinabayaan ko na. Nakita ko agad sinalubong at binuhat ni Zach ang anak niya. Nakangiting lumakad siya papalapit sa amin. Good morning, bati niya sa akin. Tumango lang ako sa kanya. Zixto, do you want me to carry you too? Malambing na tanong niya kay Zixto. Umiling lang si Zixto, tumawak sa kamay ko. Kami ni Zixto ang unang lumapit sa pinto. Pinagbuksan kami ng pinto ni Mark at nagpasalamat agad si Zixto sa kanya. Paglingon ko sa dalawang nasa likuran namin, buhat pa rin ni Zach si Zoren hanggang sa makapasok kami ng elevator. Daddy, can I ask a question po? Tanong bigla ni Zoren sa kanyang ama. Of course, what is it? Mabilis naman tugon ni Zach sa kanyang anak. Why are you always here? This company is not your main company. You're supposed to stay at your main company? Agad na sambit ni Zoren. Ngumiti si Zach sa kanyang anak. Why am I always here? Sagot ni Zach at nagpanggap na nag-iisip ng sasagot sa kanya. Because you, your Kuya Zixto and your mommy are here. I want to see all of you every day. My day would not be complete if I didn't see you the first thing in the morning. Ramdam ko ang pagbaling ng tingin sa akin ni Zach. And here, I can see your mommy every day. I missed her a lot. Tuloy niyang wika na hindi inaalis ang tingin niya sa akin. Kusang tumaas ang dulo ng aking kilay. Di ako nilingon sa kanya kaya hindi namin kita. Pinigilan ko rin ang sarili kong masagot siya dahil kasama namin ang kambal, kaya pasalamat siya. Nang bumukas mo lang elevator, agad kaming lumabas ni Zixto. Dumiretso agad kami sa office ko. Bumitiw si Zixto sa akin, tumungo sa pwesto niya. Tahimik na nilalabas niya ang kanyang mga libro. Kumuha siya ng isa saka humiga sa couch at nagsimula ng magbasa. Nakangiting lumakad ako sa aking trono. Zixto anak, sabihin mo lang sa akin if you want to eat or need anything. Or kapag gutom ka na ha? Saad ko sabay upo sa swivel chair. Yes po, mommy. Mabilis niyang tugon. Sa muli kong paglingon sa kanya, kasama na niya ang kanyang kakambal. Kinuha kong iPad ko para tignan ang schedule ngayon ni Zach. Wala siya ngayong outside meetings pero marami siyang appointment today. Don't tell me hindi siya lalabas ngayon. Mananatili siyang narito pero meron siyang meeting today sa Amerika. Ilang oras ang lumipas nang maramdaman ko. Tumayo si Zoren at tumungo sa akin. Mommy? Malambing niyang tawag na agad ko namang binitawan ang ginagawa ko at tumingin sa kanya. What is it, my king? Malambing ko ring tugon. Can we go po in Daddy's office? Paalam niya. Dumakong tingin ko sa office ni Zach. Tumayo siya at lumapit sa glass wall. Kasalukuyan tong merong kausap sa cellphone niya. Muli akong tumingin kay Zoren. Do you really want to go there? I asked again. Tumango siya. I promise po that we won't be pasaway kay Daddy. Pangumbinsa niya. Noon pa man, favorite na talaga nilang office na kinaroroonan ni Zach. Kahit nang si Mr. Aguilar pa ang nandyan, lagi talaga silang naandun. Alright, you can go, but don't be too makulit and don't disturb your father. He has a lot of things to do today. Paalala ko. Nakangiting tumango siya sa akin. I love you, mommy. Malambing niyang wika sabay halik sa aking pisngi na kinangiti ko naman ng husto.
Pagkatapos sinundan ko siya ng tingin nang lumapit siya sa kanyang nananahimik na kuya at niyaya niya tong sumama. Tumayo naman kaagad si Sixto pero lumapit muna siya sa akin at binigyan din ako ng matamis na halik sa pisngi. Nakangiting sinundan ko sila ng tingin hanggang sa makapasok sila sa office ng kanilang ama. Mas panatag ako kapag kasama ko sila dito sa office. Di ko pansin ang oras at di ko rin ramdam ang pagod. Sa tuwing nakikita ko kasi sila, automatic nawawala lahat ng pagod ko. Di ako kumbinsido na hindi mangungulit si Zoren sa ama niya. Kapag bored kasi si Zoren, maghahanap siya ng kukulitin niya at mukhang ang ama niya ang target niya ngayon. Pero hindi ka naman maiinis sa kakulitan niya kasi malambing siya kapag madaldal siya, yung tipong kahit sobrang kulit niya hindi mo magagawang magalit sa kanya. Naiiling na napangiti na lamang akong bumalik sa ginagawa ko. Zach's POV. Dumakon tingin ko sa mga anak ko. Nakangiting pinagmamasdan ko sila. Pareho silang may ginagawang dalawa. Hindi ko alam kung anong pinagkakabalahan nilang dalawa kasi pareho silang seryoso sa kung anumang kaharap nila. Kahihinto lang din ni Zoren na makipag-usap sa akin. Ang dami niyang tinanong sa akin na lihim kong kinatawa na lamang. Pagkatapos sa akin, kay Sixto naman siya pumunta. Nagbabasa siya ng libro kanina pero ngayon, ginagawa na rin niya ang gustong gawin ni Zoren. I'm done, kuya. Masiglang sambit nito. You do? Let me see. Agad binigay ni Zoren ang kanyang papel sa kuya niya. Do I have a mistake, kuya? Inosenteng tanong ni Zoren. Nothing. Tipid na sagot ni Sixto at saka nakangiting binalik ang papel kay Zoren. Napansin kong dumakong tingin ni Zoren sa office si Sophie. Let's go, kuya. Biglang aya ni Zoren sa kuya niya. Sabay silang tumayo, tumungo sa pinto. Where are you going? Di ko napigilang tanong sa kanila. We're just going to get something to drink po. Sagot ni Zoren at binuksan ang pinto at saka umalis na. Binalik ko na lamang ulit ang tingin ko sa ginagawa ko. Katatapos ko lang sa online meeting with some foreign investors. Mamaya lang darating din ang lahat ng papers na kailangan kong i-review at pirmahan. Sa main company ko dapat iyon gagawin pero pinadala ko na lamang dito ang lahat. Narito mag-iin ako at ayoko na maiwan sila dito. Gusto kong lagi silang nakikita at narinig ang boses ng anak ko. Ilang beses kong hinangad ang ganitong sitwasyon kaya't hanggang ngayon di pa rin ako makapaniwala na nakikita ko sila na malapitan at nakikita kong kanilang mga ngiti sa labi. At bukod pa ron alam kong di sila sanay sa presensya ko. Kaya gusto kong masanay na silang lagi na akong nasa tabi nila. Tsaka ilang araw na rin ang lumipas pero di pa rin ako pinapansin ni Sophie. Tila hangin lang ako sa kanya sa tuwing di namin kasamang kambal. Kinakausap niya ako pero related lang sa trabaho niya at kung hindi, wala na. Hindi niya na ulit ako papansinin at kapag sinusubukan ko siyang kausapin, sinasagot niya ako pero di niya ako matapunan ng tingin. Ganito pala yung nararamdaman niya tuwing tinatrato ko siya sa kung paano niya ako tratuhin ngayon. Daddy? Natauhan ako at napalingon sa tabi ko. Nakita ko si Zoren na merong hawak na cup of coffee. Marahan ko tong kinuha at nilapag sa table. Agad akong sumimsim at napangiti ako kasi kuha niyang timplang gusto ko. Do you like it po ba? Hindi po ba siya mapait or masyadong matamis? Hindi ko po kasi alam kung anong preferred mong coffee. Inosenteng sambit niya na kinangiti ko naman. I love it, not too bitter, not too sweet. Sakto lang, that's why I like it. Tugon ko naman. Nakita ko ang malapad niyang ngiti. Mommy loves coffee po kaya lagi namin siyang binibigyan ng coffee. Stress reliever ni Mommy ang mag-drink ng coffee. Saad niya. Dumakong tingin ko sa office si Sophie. Sakto rin binigyan siya ng coffee ni Sixto. Napangiti ako lalo nang bigyan niya ng matamis na halik si Sixto at niyakap niya to. Napansin ko rin ang ngiti ng panganay ko. Napapansin ko rin kay Sophie lang umingiti at malambing ang panganay namin. Look at them, Daddy. They're both adorable, right? Biglang komento ni Zoren habang pinagmamasdan ng mommy at kuya niya. You're right. They are my everything, Daddy. Lumingon ako sa kanya at kita kong pagkaseryoso niya. Nang bigla parang si Sixto ang katabi ko. I seriously cannot help you with Mommy. When it comes to choosing our dad, whether he's our biological father or not, it's our choice. Saad niya na kinawala ng ngiti ko. Gusto namin ni Kuya yun ang magiging daddy po namin. Hindi siya sasaktan at paiiyakin. Wala kaming paki ni Kuya kung sino man siya. Ang mahalaga, makita po namin mahal po niya si Mommy. Meaning, na willing kayong tagapin yung guy kahit hindi yung real father as long as mahal niya ang iyong mommy? Paglilinaw ko. Yup.
We considered mom's feelings towards the man who will become our dad. If mom loves him, we will accept him as our real dad. Mabilis na tugon niya. Bigla ko maling napalingon kay Sophie. Makita siyang may kasamang iba, hindi ko kayang tanggapin. Me and Kuya didn't expect it to come back. But I'm glad po that you're here and you're lucky dahil wala pa pong nakakapasa sa amin ni Kuya sa dami ng manliligaw ni Mom. He continued. Kumunot ang aking noo. Manliligaw? Lahat naman po ng manliligaw niya rejected kaagad. Natatawang saad niya. And I'm sure makakasama ka ron kaya't hoping na you don't give up po. Ani yan dagdag. Zoren, sabay kaming lumingon sa may pintuan. Come, let's prepare food for a lunch. Saad ni Sixto. Sabay kaming napatingin sa suot naming wristwatch. Oo nga pala. Iwan niyo muna po ang mga yan. Let's prepare food na po. Saad niya sabay tangay sa akin. Wala ako nagawa kundi sumama sa kanya tungo sa pantry na parang mini kitchen. Mabilis kumilos ang dalawa. Mommy always reminds us that skipping meals is a bad hobby, but in those words, Mommy didn't apply it to herself. That's why me and Kuya always cook for her, so that's what she will eat at the right time, like she always did for us. Ngayon, alam ko na kung bakit mini kitchen ang pantry dito. Ideya nilang dalawa to. Lumapit ako sa kanila, binuhat sila at pinaupo sa counter. Let me cook. Nakangiting sambit ko. You know Mom's favorite foods? Zorin asked. Always. Proud kong saad. Kumuha ko ng lulutuin at ingredients, saka nagsimula na magluto. Thank you, biglang ani ko. For? Zorin asked. For taking care of your mother. It's our duty. Tipid na sagot ni Sixto na kinatango ni Zoren. Never kaming pinabayaan ni Mommy and she loves us too much. Kaya naman po we love her too. Too much din po. She's not just our mommy, she's also our queen. Malapad na saad ni Zoren na mas kinangiti ko. Di na ako tumugon pa. Ginawa nilang bagay na hindi ko nagawa para kay Sophie. Tanging ginawa ko lang saktan siya. Di nagpanalo ang mga anak ko sa akin. Di sila pumayag na hindi nila ako tutulungan. Namangha nga ako dahil magaling at marunong silang magluto sa edad nila ngayon. Na matapos kami ni Sixto ang nag-set up sa rooftop ng table habang si Zoren sinundo ang kanyang mommy. What's going on here? Napabaling ako ng tingin sa aking likuran. It's a family lunch date, Mommy. Malapad ng ngiti ni Zoren. Pinaghila ko ng upuan si Sophie. Thank you, tugon niya sa akin. You're welcome. Ani ako at nagsiupuan na rin kami. They all look delicious. Komento ni Sophie habang nakatingin sa mga niluluto namin. We cooked them po with Daddy. Masayang wika ni Zoren. There is no doubt that they are all delicious. Your father is an expert when it comes to cooking, kaya naman I'm glad that you inherited it from your father. Komento ni Sophie. Pero nasobrahan yata ang mga namanan ninyo sa ama ninyo. Nakuha nyo na rin ang strict side niya when it comes to choosing foods. Dagdag ni Sophie sabay simangot. Sorry, Mom. Unhealthy food are bad for our bodies. Agad depensa ni Sixto. Lihim kong pinagmastan silang tatlo. I will treasure this moment forever. Pinapangako ko ring mananatili ang kanilang kasiyahan at mananatili ang ngiti sa labi. Alas 5 ng umaga, bumangon na kaagad ako. Inunahan ko ang dalawang chikiting. Bago ko umalis, sinulikan ko muna sila sa pisngi, ang himbing ng kanilang tulog. Di ko na hinayaan pang tumunog ang alarm clock at baka magising pa sila, masyado pang maaga. Marahan kong binuksan at sinara ang pinto, saka tumungo sa ibaba. Ngayong araw ang kanilang first day sa school. Kinuha ko ang kanilang bag, saka pinatong sa couch to check their things kung complete na ba or kung may kulang pa. But knowing my twins, wala silang nakakalimutang bagay. Bubuksan ko lamang isang bag at meron akong maririnig na nagdo-doorbell. Nangunot ang aking noo. Ganitong oras, sino naman kaya ang pupunta rito ng ganito kaaga? Iniwan ko ang aking ginagawa at tumungo na sa labas. Binuksan ko ang maliit na pinto ng gate. Zach? Gulat kong sambit. Hi! Nahihiya niyang bati sa akin. Tinaasan ko siya ng kilay. What are you doing here? I mean, napakaaga pa. Sambit ko at naramdaman kong umihip ang hangin. Kagad akong nakaramdam ng lamig. Nag-aagaw pa ang liwanag at ang dilim. Today is the first day of the school for twins. I don't want them to miss their special day. And I would like you to help if you allow me, of course. Nahihiya niya pa rin paliwanag. Binuksan ko ng malawak ang pinto. Come, let's get inside first. Aya ko. Masyado pang malamig dito sa labas. Kaagad naman niyang sinunod ang sinabi ko.
Pagpasok niya, sinara ko agad ang pinto ng gate at pumasok na kami sa loob ng bahay. Tulog pa sila. Masyado pang maaga para gisingin sila. Inunahan ko na sila ng pagising kasi kung minsan parang sila ang magulang at ako ang bata dito sa bahay. Mahabang sambit ko habang patungo ko sa naiwan kong gawain. "They love you so much," he said. "I am too," I quickly replied. "If you want, you can start preparing their breakfast. I am double checking their things. Mamaya lang magigising na rin sila." Dagdag ko para makasimula na rin siya sa gusto niyang gawin. Morning person ang kambal. Kailanman hindi sila tinatanghali ng gising. Bata pa lang sila, nakaset na ang maagang gising sa kanilang mga mata. Kaya't nagugulat pa lang ako nung bata pa lang sila. Nagigising na lang ako, gising na sila. Tahimik lang nila akong hinihintay. Saka lang din sila hihingi ng dede nila. Believe it or not, never kong narinig na umiyak ang mga anak ko. Kahit ng mga bagong silang pa lamang sila, napaka-behave nilang dalawa. Hindi sila nag-aaway or nagdadamutan sa isa't isa, kaya't labis ang pagmamahal ko sa mga anak ko dahil hindi nila ako pinahihirapan mula na pinagbubuntis ko sila hanggang ngayon na 7 years old na sila. "Sige," dinig kong tugon ni Zach nang tumingin ako sa kanya. Papasok na siya sa kusina. 3 weeks na rin magkakasama mag-aama at mukhang nasasanay na rin sa presensya ni Zach ang kanyang kambal. At mula rin na magkita-kita sila ay talaga namang todo bawi ni Zach sa dalawa. Katunayan, lagi siyang naririto sa bahay para magluto. Cook na nga yata siya dito sa bahay eh. Noong nakalipas na linggo, lagi kami magkakasamang pumupunta sa kumpanya. Dahil sa araw-araw na maraming gawain si Zach, lalo na sa mga papers. Ang dalawa ay tumutulong sa kanilang ama na kinagulat naman ni Zach. Mahilig kasi talagang tumulong ang kambal ko. Maliit pa lang sila, involved na sila sa kumpanya ng kanyang ama. At alam niyo bang nagkaroon sila ng private session about his father's businesses? Pinaliwanag ni Zach sa kambal lahat ng tungkol sa kumpanya niya at ang dalawa na may talagang todo pakinig naman. Napapangawi na nga lang ako habang pinapanood sila kasi si Zach parang di mga batang kaharap niya. Ganun pa man, pinabayaan ko na. Yun ang gusto nila eh. Natigil ako sa aking ginagawa nang merong lumitaw sa harapan ko na hot choco. Mabilis dumakong tingin ko sa nagbibigay nito. Ngumiti si Zach sa akin. "Alam ko hindi pa naiinitan ng sikmura mo. Take this, inumin mo, habang tinatapos mong iyong ginagawa." Mahinahon niyang sambit sa akin. Tinaasan ko siya ng kilay. "Don't worry. Wala yung love potion, poison or gayuma, and I won't use any of those things. It's safe to drink." Saad niya pa? Marahan ko tong kinuha. Napatitig ako sa laman ng cup. Ang bango nito talaga namang nakakaakit inumin. "Iwan na kita ulit," dinig kong wika ni Zach. Napalingon ako sa kanya. Nakatalikod na siya at pabalik na ng kusina. Sa relasyon na mag-aama, walang problema. Pero sa aming dalawa, hindi ko masasabing nasa good or bad term kami. Seryoso talaga siya sa sinabi niya na hindi lang siya babawi sa anak namin, pati na rin sa akin bagay na hindi ko talaga maintindihan. "Sophie?" Nahinto ako sa pagsunod sa kambal nang tawagin ako ni Zach. "I'm sorry about the night that I scared you," he apologized. Marahan akong lumingon sa kanya. "I won't let it happen again. Seeing you like that, seeing how you are afraid to me was a terrible feeling. I don't like it. Ayokong nakikita kang takot na takot sa akin. Ang sakit eh. Alam ko namang deserve ko kung paano mo ako tratuhin ngayon." Saad niya. "Alam ko naging gago ako at sinaktan kita ng sobra. Pinaramdam at pinakita ko sa'yo na hindi kita mahal na ang totoo, kabaligtaran nun ang nararamdaman ko para sa'yo." Tumingin siya sa akin. Ang lambot ng kanyang mga tingin sa akin. Yung tipo ng amo-amo niyang tingnan. Nanatili akong tahimik, nakikinig lang sa kanya. "I love you, Sophie." Saad niya pero hindi ako nag-react. "Maniwala ka man sa hindi, mahal kita. Mahal na mahal kita at ikaw lang ang babaeng mahal ko. At handa akong gawin lahat para sa kaligtasan mo." Dagdag niya pa. Nakatitig lamang ako sa kanya. Nakakahiyaman sabihin or makapalma ng mukha ko para muling humingi ng second chance sa'yo pero kakapalan ko na. Kung ito lang ang magiging daan para makuha ka ulit, I am not asking for forgiveness. "Sophie, hindi ko rin hinihingi na kalimutan mong lahat ng ginawa ko sa'yo," he softly stated. Kusang humakbang pa ako paatras nang humakbang siya papalapit sa akin. Nakita ko na napansin niya ang ginawa ko kaya tuminto siya at muli siyang lumapit sa akin.